Hello, good day everyone and happy trading. I hope everyone is doing good. This analysis is a higher time frame analysis. So again, gold. Today is March, ano ba ngayon? March 4. March 4. Wednesday. Medyo nawawala ako lagi sa mga. So this is a higher time frame analysis. Let's start from monthly. Sa monthly, tanggalin muna natin yung indicator para nakapokus lang tayo sa price action. Then alisin din natin yung volume. Yan. Price action lang. Clearly, we can see that the price is very bullish. There are rejections, especially nung January, itong week na to, this is a seller's rejection, And ito, nag-reject from here, hindi lang dito, hanggang dito yan. Ni-reject niya. So, napakalaking correction yan. And during that movement, may mga posibilidad na may mga unfilled orders dito. So after that, isang kwan lang ito, no? Alos 2-3 araw lang yata itong galaw na to. And then nung i-correct niya o i-pullback niya, it took how many days? May isang buwan. So somehow this is a good breakdown and this is a good pullback. And if ever na merong naiwan, possible na may babalikan at pag binalikan, ibababa niya ulit. Maaring ibaba niya ulit, pero hindi naman ibig sabihin ibababa ng todo-todo o ibig sabihin ibababa hanggang dito lang. We really don't know. Kaya as a trader, we must we must have the skills how to read the candlestick, the psychology of the candlestick. And kung mapapansin natin ngayon, this present candlestick is bearish, but there is a wick sa itaas at merong wicks sa baba. And the question now is, ano yung huling galaw? So, let us go down weekly, So, we have here the external draw of liquidity and in external draw of liquidity. So, this is subjective. Magmula dito sa taas nito hanggang sa baba, yung inabot ng pagbagsak. So, those are the external liquidity. Yung nasa taas is a resistance, yung nasa baba is a support. Let us go down weekly. So, sa weekly, mas naging clear yung pagbalik nito at yung pagbagsak nito, ayan. Itong mga green candlestick na to, it signify yung bullish. But then, para bang nakarating na siya rito, nagkaroon ng red candlestick or bearish candlestick. Ang tanong ngayon, ano tong red candlestick na to? Tapos na ba? Hindi na ba aakyat hanggang dito? Diba? Ano ba ang rason para umakyat dito? Ang rason, pwedeng, kung ako ang yung nakabili ng position dito, kung magbebenta ako, gusto ko mas mahal. At ang mas mahal ay dito. Ayan. But during the move ng market na pataas na yan, there are liquidity. Yan. So, kailangan mag-create ng liquidity o pera sa market. Ayan. So, ayan dito, di ba? Ayan, may liquidity yan. So, when someone buy dito, may stop loss yan sa ilalim. And the stop loss is, ayun, na-hit. But there is another resting liquidity na hindi pa na balikan, But we don't know kung babalikan niya, Kaya lang, ito ngayon, clearly, na swept itong liquidity na to.
And nagkaroon ng buntot. So, itong buntot na to is a buyer's rejection at nandito ngayon yung price. So, ang huling galaw ay lumalabas is buyer's rejection. Daily, yan. So, sa daily, there is a bearish engulfing. In-engulf niya yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 candlestick. So, ibig sabihin, ganun kalakas yung seller na to. So, kung ganun siya kalakas yung seller na to, di ba dapat babagsak? Pero hindi bumagsak. Now, we have a bullish engulfing. A bullish candlestick. Ano ngayon yung candlestick na to? Diba? If this is a bearish engulfing, ano tong candlestick na to? So, somehow, this is a good breakdown, and a good pullback. Good breakdown. So, possible, ito ngayon ay pullback. Ang tanong nga lang, ito ba ay good pullback? How can we say that this is a good pullback? Kailangan ito, ang mangyari dito is a small candlestick. A small candlestick is a sign of exhausted na yung buyer. So, the green candlestick is buyer. Galaw ng buyer. So, if there are candlestick na lalabas dito with a small body, ibig sabihin, walang masyadong suporta. Sign of exhausted. Kumbaga, wala pang gustong bumili. Bakit? Kung kayo man siguro yung buyer, saan nyo gustong bumili? Dito? O dito? Parang ito. This is a very engulfing. This is a pullback. Pero hindi tumuloy. Bumalik. Diba? So, maybe, meron pang nakalimutan dito. Liquidity sweep. Because when someone buy here, most likely there are stop losses here. Parang ito. Diba? And those stop losses are liquidity, resting liquidity, before siya nag-move. Ganun din dito. Nung bumagsak dito yan, there are buyers and there are stop losses and there are swept. And ito ngayon, parang ito. The candlestick or the buyers are trying to recover. Kaya lang, we don't know yet. Kaya, we have to observe kung ano yung magiging mga candlestick nitong pagbalik na to. So, since nasa daily tayo, we can go down lower time frame 4 hours. So, ayan. If we are going to compare itong candlestick na to with those candlestick, with these candlesticks, so makikita nyo na mayroong pagliit ng body. Ano? So, we don't know. Maybe, maaring hanggang dito because meron diyang mga konting gaps. Ito, may gap din ito. So, when we say gap, like this one is a very fair value gap created during the downward na galaw, very fair value gap can act as a resistance. But when this fair value gap ay mabutas niya, pwedeng dumiretso yan. Kaya lang, there are still order block. Yan. Yung last candle na yun na green are being considered as order block. Kasi kung ikaw ay magbebenta, yan. Ito yung magandang pagbentahan. So then, bago uli bumaba. Diba? At kung ikaw naman ay bibili, mas magandang bumili dito sa baba kesa dito. So dito, pwedeng may mga nakaabang na buyer at dito naman may nakaabang na seller. Kaya lang, don't push your expectation na masyado. Kaya maging maingat katulad nung ginagawa ko na to. As you can see, ayan, nakaposition ako. I have $5. Medyo maingat kasi nga, lalo na kung hindi ako nakakaupo. Ngayon, maghapon akong nagkaroon ng assessment. So, ako lagi lang ako 0.01 kasi so medyo yun nga, medyo busy. Karaniwan pag-uwi, pagod. So, ganun. Hindi ako nagkukwento sa inyo ng buhay ko dahil gusto ko lang magkwento ng buhay ko. Gusto ko lang maintindihan nyo that there are things that need to be done
para maging profitable tayo, we need to discipline ko ano yung sarili natin. Lalo na kung napapagod tayo. Kasi we have to protect our capital by all means. And at the same time, for all those funded traders, hindi namin kayo ni-require para magkaroon ng mag-live ka agad. Ni-require namin kayo so that you can join us sa funded trader GC so you could learn better. Kasi tuloy-tuloy ang turuan doon. Using demo account, not live. You are required to practice on a demo account and start na pagdisiplina sa sarili natin. Okay. So, pwedeng ito ngayon ay lumalabas na a healthy pullback. How can we consider healthy pullback? Yun nga, pag medyo yung candlestick na to ay maliliit. Maaring makarating yan hanggang dito, pero yung candlestick, observe kung maliliit siya. Until here, pagka nandito na yan, kahit pag green yan at merong rejection, lalo na kung red. So, if this is 4 hours, pagka nagkarang ganyan, baba kayo kaagad ng 15 minutes. Makikita nyo sa 15 minutes yan, pwedeng yan ay magkaroon ng pullback ng 15 minutes and then pag nagkaroon ng choke or break na structure, yan, choke, tapos break structure, ayan, pwede na kayong maghintay. You wait for the fair value gap. Kung may fair value gap, then you can enter. And then TP dito. So, that is for 4 hours, Tingnan nga natin sa Tingnan nga natin sa 1 hour. Kung 1 hour. Ayan, 1 hour. So, sa 1 hour, ganun din, So, sa 1 hour yan, makikita natin, meron tinatawag dito na, ito, kuha na to choke na to And then, break of structure. So, possible ito ngayon, babalikan niya lang ito. Yan, mga yan. Para magkakaroon ng another swing low. Swing high. High, lower high, another lower high. And this is low, lower low, and possible next lower low. So maring may nakaabang dito na buyer ng short at dito may nakaabang ng buyer ng long. So let us try to add sa weekly. Let us try to add stochastic. Yan. On a weekly time frame, makikita natin ito ay yung blue nasa ibabaw ng brown, parang nakaganon. So that is bullish, And then when we go down lower time frame, daily. Kasi dito sa weekly, makikita natin, green naman talaga. And what does this red mean? So, when we go down daily, so, makikita mo ngayon yung, eto, ayan, parang naka-sideways, di ba? Ang tingin. Pero, tingnan natin, nasaan ba talaga ito sa weekly? When we go to weekly, when we go back to weekly, lagyan natin ng konting markings or mapping. Kumuha tayo ng horizontal, lagyan natin ng horizontal dito, yan. Tapos burahin natin ng konti to para medyo lumiwanag. So, ibig sabihin, ito, yung weekly, ito yung markings ko, hanapin ko yung line na yan sa daily, so yun siya. Kung medyo i-adjust ko ng konti, lumalabasan, dito siya. Dito nag-start yung move ng pag-akyat. So, pagbabalik ako sa weekly, ayun siya. So, akala mo ngayon, this is parang bumababa, pero on a lower time frame, medyo umiikot na siya. So, ibig sabihin, delayed yung pag-ikot na to. Yan. So, pag delayed yung pag-ikot na yan, medyo bantayan mo na yung daily. Yan. Isa. Pag ganun dito, and adjust mo, balik ka sa weekly.
So, ayun na, kumorner na siya. Kumorner, pero pagdating sa daily, nasa taas. So, adjust uli, balik sa weekly, ayun na siya. Nagko-cross na siya. So, ibig sabihin dito, parang yung kanina na yon, para bang nag-sideways lang muna and then until ito ngayon, parang ma-confirm dito on the lower time frame, daily, natataas na siya. Kaya lang, this is daily, parang medyo hindi pa rin ganun ka-accurate, ano? But let us go back dun sa weekly. Yan, ibabalik ko kung saan nag-corner. Ayan, dyan pala. Then, balik ako sa daily. So, ito ngayon, ito. Saan ito dito? Most likely, ito yan. Di ba? Uptrend, oh. High, low. Higher high. And then, yeah. So, ito, maaaring ito ngayon yan. Tapos yung red na yun, ayun siya. Di ba? Pero, kailangan maingat tayo kung paano natin gagawin yan. Ano? So, ulitin natin. Isa. Babalik tayo ng weekly. So, dito nag-umpisa. Isa. Tapos, hanapin natin to. Daily. O, yan. Weekly. Yan. So, ibig sabihin, ito daily, parang ito, nag-umpisa dito. Diba? Ayun, no? Tapos bumaba. So, lumalabas parang ito siya. Diba? Ito. Tapos sumangat. Yung pag-angat niya na yon, parang ang liit. Kung titingnan mo rito, pero ang laki ng inangat dito sa price. Kaya minsan ligaw. Kaya lang mapapansin nyo, nagkaroon na ng divergence. And that divergence is a clue na babagsak siya at bumagsak nga siya. And then, ano ngayon ito? So, ayun yung pagbagsak. So, ito yung pagbagsak. Ano naman ito? So, ito na naman yung pwedeng ito ngayon yung parang ganyan. Kasi, dapat sana aangat. Pero, pwedeng, ito ngayon, parang babalikan niya lang ito. And possible na bumalik ulit. Bakit? This is a bearish engulfing. So, chances are, magkakaroon ulit ng isang pagbagsak bago, siguro bago dumiretso. Pero yung pagbagsak na yon is, napakalaki ng chance niya. Bakit? Unang-una, kanina tinignan natin yung price action. Yung price is giving us exhausted candlestick o yung may mga small body candlestick that is a sign of yung paghina ng momentum ng buyers. So, that is our higher time frame analysis. And again, so, magkakaroon ng part 2 ito. I will try to analyze yung lower time frame mamaya. Kasi, bibiyahe ako ng hapon ngayon. So, wala tayong chance para mag-zoom. And again, good luck and thank you very much. Stand by for the next video, part 2.